Hindi po masusolusyonan ng placards at mga pagyaw-yaw sa kalye kagaya ng standard na ginagawa ng mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF na mga kasama ko dati na walang sawang manggulo at magpasabog ng propaganda. Wala namang ginawang mabuti sa komunidad at taong bayan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsama in physical and in spirit of solidarity sa 1-3, One Nation Coordinated Tree Planting Initiative po na ipinapanawagan at ipinanawagan ni Pastor Kibuloy. Good afternoon to everybody. Yung mga dati mong mga kasamahan na mga makakaliwang grupo kahapon ng isang araw, nagkaroon sila ng rally para sa climate change. Sabi ko nga, kung yung nirally nila, itinanim nila ng puno, nilinis nila ng kanal at mga imbornal at mag-coastal cleanup sila, talaga makikita natin kung sincero ba talaga sila. Pero tayo, dito sa pangunguna ni Pastor Apollo C. Kibuloy, gawa na lang tayo at hindi lang sa salita, ka Eric. Tama pa kayo, Brother Admar. Hindi po masusolusyonan ng placards at mga pagyaw-yaw sa kalye kagaya ng standard na ginagawa ng mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF na mga kasama ko dati na walang sawang manggulo at magpasabog ng propaganda. Wala namang ginawang mabuti sa komunidad at taong bayan. I agree to that point of view. Kung gusto nating i-mitigate o mapahina and ultimately ay maging resilient tayo laban sa epekto ng climate change kung saan lumalakas ang mga bagyo, mas dumadami ang insidente ng pagbabaha at pagguho ng lupa, at mas lalong umiinit ang temperatura ng daigdig, walang ibang solusyon yan kundi ang collective community mobilization, which is precisely natutuwa ako na lumaki sa mobilization concept nung ako'y nasa mass movement pa sa CPP, NPA, NDF, itong panawagan ni Pastor Kibuloy, that even if he is in prison, Brother Admar and Brother Jason, ay nakikita niya ang pangangailangang practical at ang kanyang mga suggestions ay very doable and very simple and yet very effective. At from prison, kahit siya ay limitado sa physical movement niya at interaction sa physical world, ang paggana ng kaisipan ni Pastor Kibuloy sa ikabubuti ng ating mga mamamayan at ng ating bansa ay patuloy na umandar. At nakita natin, 1-3, One Nation is one step forward kung saan nagbibigay tayo ng national consciousness sa mamamayang Pilipino, lalo na sa mga kabataan at bagong henerasyon, na walang ibang pwedeng magpangalaga at magtangkilik ng ating kalikasan kung hindi tayong mga mamamayan mismo. At yan ang dahilan kung bakit ang mamamayang Pilipino ay natutuwa. Majority na nakikita ko sa reaction sa social media ay tuwang-tuwa sila na nagkaroon ng ganitong inisyatiba. Ang tawag ko dito, Brother Admar, Brother Jason, ay positive initiative. Ibig sabihin po, ang mga ideya na nanggagaling sa Kingdom of Jesus Christ sa pamunuan ng KOGC at tinatangkilik ng mamamayan is a trigger action that can generate collective and community participation exactly the way I observed today ang 1-3 One Nation tree planting activity dito sa mabulubunduking bahagi ng Antipolo sa Barangay San Jose, na ang likod nito ay Sierra Madre Mountain Range na Brother Admar and Brother Jason. There is no other opportune time that will be more practical and necessary na gawin itong massive tree planting mobilization and environmental consciousness na idudulot nito sa ating mga kababayan than this time na sunod-sunod ang pagsasalanta ng mga bagyo sa ating mga kababayan. Hindi mo kailangan na maging rocket scientist para malaman itong mabisang solusyon na ito, ka Eric. Ano sa nakikita mo kung bakit mula noon itinuturo na sa atin ito yung kahalagahan ng pagtatanim ng mga puno, yet hindi ito nabibigyan ng pansin. At kung nabibigyan man ng pansin, tuwing matindi na yung init ng panahon o di kaya grabe na yung mga pagbaha, doon lang naiisip ng ilan sa mga namumuno. Actually, naiisip pa lang, hindi pa nga isinasagawa. Pero si Pastor Apollo C. Kibuloy, 2 dekada nang nakalilipas na umpisaan na ito at regular na ginagawa taon-taon, quarterly, para talaga matiyak na mapangalagaan yung ating kalikasan. That is correct. Ang consistency ng programa sa environmental management and governance for
sustainability ng ating kalikasan, ginagawa na ni Pastore at ng Kingdom of Jesus Christ at ito'y pinapalaganap nyo. Doon ko lang naintindihan kung bakit mayroon programa ang Kingdom of Jesus Christ na pinamunuan ni Pastor itong Sunshine Movement Philippines. Ito pala ay isang environmental advocacy crusade. At sinasabi ko nga kanina sa aking discussion point sa isang social media platform na kung mayroong buhay na patotoo that Kingdom of Jesus Christ and Pastor Kibuloy, they walk the talk. Yung good governance programs nila na ipapatupad nila in practice sa mismo sa Kingdom of Jesus Christ. Halimbawa, ang mabato-batuhing mga terrain ng Tamayong, Kalinan District, Davao City, sa matagal na panahon, hindi po yan naasikaso at naibalik ang naturalisa or the nature of the terrain and geography. Pero kung puntahan ngayon ng mga mamamayan, ng mga Pilipino, ng kababayan natin, ang Prayer Mountain at ang Glory Mountain sa Tamayong, sa Kalinan District sa Davao City, mamamangha ka kung paano ang mga bato-bato at similarly ay half-barren. Hindi na po na tumutubo masyado mga halaman dyan nung mga nakaraang 2 o 3 dekada. Subalit ngayon kung puntahan mo, parang nasa Garden of Eden ka, literally and physically. Bakit? Sapagkat nagsakripisyo po ang Kingdom of Jesus Christ upon guidance and leadership of Pastor Kibuloy na magtanim ng mga puno at pangalagaan ng panunumbalik ng natural na kategorya ng mga fauna or mga halaman at flora. Yung flora sa mga halaman, yung fauna sa mga hayop na mga natural sa lugar. And now, I came to understand, Brother Admar and Brother Jason, na si Pastor Kibuloy was able to plant kayo dyan sa Glory Mountain alone, more than 14,000 good species of pine tree. At ang nag-survive mahigit 80%. Therefore, mayroong mga around 11,000 fully matured pine tree. Ang Glory Mountain na nagbigay ng magandang level of oxygenation, magandang environmental degree na babalik muli ang natural na mga paligid ng Glory Mountain at ng Tamayong at pati sa Prayer Mountain. Iyan ang sinasabi mo, Brother Admar, na consistency of action and program, which I believe 131 Nation needs to be adopted as a program not only exclusive to Kingdom of Jesus Christ at sa SMNI, kundi at kay Pastor Kibuloy, but it should be embraced by the Filipino people, Brother Admar and Brother Jason. Bilang panghuli na lang siguro, Ka Eric, kasi alam naman natin, maliban dito para sa environment, yung turismo kabilang din talaga sa isusulong ng butihing pastor. At kung palalampasin ng bawat Pilipino ang isang kagaya ni Pastor, isang malaking kawalan ito sa ating bansa. Exactly. Ang good governance ay hindi magiging buhay na programa na yayakapin ng mamamayan kung walang maayos na leader na mamumuno at magpapatupad nito. Bagamat sa Senado ang political participation ngayon ni Pastor Kibuloy, but as a senator, when he will be given the trust and confidence of the Filipino people, nakikita po yung programa niya can be transformed into an executive program kung saan ang sustainability of good governance and management ng kalikasan, yung turismo na nakabatay sa malinis na hangin at kapaligiran, pag-revive ng mga ilog, pangangalaga ng patrimonya, kagubatan, at pagbabalik ng natural na environment ng mga hayop, ng mga insektos, ng mga hindi mapaminsala, at ang pagbabalik ng mga halaman na ito, ang mitigation effect nito sa long term para sa ating bansa. We don't just need to focus on the carbon emission quotient reduction o ang pagbabawas sa paggamit ng mga gasolina at mga petrolyo at mga diesel. We can also balance that equation by having the natural process of reviving yung ating natural na environment, mga kakahuyan, yung ilog at mga paligid natin by planting and nurturing and enhancement of trees and other related plants and vegetation na ipinakita ngayon ng programa ninyo na pinangunahan ni Pastor even if he is in incarceration sa kanyang pagkakakulong, na wala pa naman siyang conviction pero nakakulong na siya, ay nagamit pa niya ang kanyang kaalaman at karanasan. Sa Kingdom of Jesus Christ, there is no point for the Filipino people to trust and embrace the laudable and noble programs of Pastor Kibuloy na consistently proven
na nagiging bahagi po ito ng mabuting pamamahala sa buong Kingdom Ministry at ngayon ay nakikita ng mamamayan ang ganitong kahalagahan at ang kapagka-epektibo ng ganitong programa ninyo. Like the One Tree, One Nation, which has become very successful today, Brother Admar and Brother Jason. Maraming salamat ka Eric sa iyong oras at ingat. Maraming salamat, Brother Admar. Mabuhay ang SMNI, Brother Jason. At maraming salamat for bringing One Tree, One Nation to the Filipino people. Thank you so much, Pastor Kibuloy and Kingdom of Jesus Christ. Thank you, SMNI, for bringing this kind of positive initiative to the information of our people.